Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hahaha. Itinaas ni Fumang ang kanyang mga mata at tumangala sa langit. Tinuro niya ang langit at sinabing, may mga mata ang langit, may mga mata ang langit. Futian, hindi mo pinangarap ngayon, hindi ba? Hindi mo pinangarap na ang taong lupang ito na pinakahinamak mo ang siyang tumutulong sa aking pamilya upang mapanatili ang ningning nito. Isa kang aso na mababa ang tingin. Ngayon, dapat kumain ka ng sarili mong masamang prutas at magpakamatay ka. Hahaha, Aaron, hindi ka na dapat pumunta para iligtas ako. Magsuot ka ng maskara at sabihin sa mga Fujiya ang tunay mong pagkatao, para masampal ang mga mukha nila. Mula noon, ayaw na nilang tawaging Fujiya. Tinatawag silang lahat ng mga ulo ng baboy. Ito ay isang natural na cycle, at ang paghihiganti ay hindi maganda. Ngunit nang humagalpak ng tawa si Fumang, bigla na lang bumagsak ang kanyang dekadenteng tuhod sa lupa, at natatakpan ng kanyang gusot na buhok ang kanyang pisngi. Yumuko siya, bumagsak sa lupa, at napaluha. Ang aking tiyuhin ay naging isang Diyos laban sa langit at pinamunuan ako sa kaluwalhatian ng pagtulong sa aking pamilya. Ngunit sa huli, ang pagtulong sa aking pamilya ay nasira sa mga kamay ng aking nakababatang henerasyon. Paano ko haharapin ang mga ninuno ng pagtulong sa aking pamilya? Panipi. Aaron sighed at tossed for a long time. Ang hola na gawa sa malamig na bakal ay hindi gumagalaw. Aaron ay medyo hindi nakaimik. Nakasando sa hola, Aaron ay naubos. May isa pang mahabang buntong hininga. Sa oras na ito, nagpanggap din ang ginseng baby na natuto mula sa Aaron, tumalon pababa mula sa balikat ni Aaron, at umiling at bumantong hininga na parang modelo ng tao. Dalawang tao ang isang sanggol, sabay-sabay na buntong hininga. Ang larawan ay talagang may hindi makapagsalita na lasa. Sai, pagod ka na ba? Nakatingin sa ginseng baby, habang bumubuntong hininga, nakatingin sa Aaron, hindi maiwasan ni Aaron na hamakin siya. I say that you are stupid. He said that you are brave but not resourceful. Tamang-tama ang sinabi niya. Ang ginseng baby ay sadyang nagpapanggap na malalim at umiling-iling na parang matanda. Gaano ako katanga? Hindi nakaimik ang Aaron. Ito ay isang sirang pinto lamang. Kung ang bakal ng 10,000 taon ay nangangailangan ng isang tunay na Diyos para masira ito, hindi ba't kalahating tunay na Diyos ka? Ginseng sanggol na naka-white eye way. Sa sandaling tinapik niya ang kanyang hita, naisip ni Aaron na tila totoo ito. Nasa kanya ang pinagmulan ng Diyos. Sa teorya, talagang kabilang siya sa kalahating tunay na Diyos. Gayunpaman, sinubukan ni Aaron, ngunit hindi niya magawa. Ang iyong demigod na katawan ay hindi sapat na dalisay, ngunit ang iyong dugo ay sapat na dalisay. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng dugo ng Aaron ay maaari pa itong tumakbo sa lupa at direkta sa mga magic soldiers. Bilang karagdagan sa pagiging lubhang nakakalason at kinakaing unti-unti, ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron ay may banal na dugo sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama nito ay makakagawa siya ng kanyang kakaibang makulay na dugo. Hindi magkano ang sabihin, ginseng sanggol isang paalalahanan, Aaron direktang hiwa sa gitnang daliri,
ang dugo sa hola sa isang pagwiwisik. Tiyak na, tulad ng dalawang gisantes ng dugo, ang itim na usok ay halos kapareho ng isa na kinuha ng lupain ng mga sundalo. Agad na nagtipon ang Aaron, ngunit sa kanyang pagkabigo, ang dugo ni Aaron ay nagdulot ng pinsala sa hola, ngunit ang pinsala ay napakababa. Ang Aaron ay nalulumbay at gumawa ng ilang patak, ngunit ang epekto ay halos pareho. Are you playing with me? You can't get rid of me even if you put me into anemia. Napatingin si Han 3,000 kay Ginseng Baby Wei. Ginseng Baby depressed shook, kanyang ulo, dugo ang ginagamit mo. Paano gagana iyon? Hindi naintindihan ni Aaron. Hantay, paano mo magagawa ng hindi nagsisindi ng apoy? Kumuha ka ng isang bato ng 5 elemento at itinago ito ng ganito. Ginseng Baby depressed way. Paano mo nalaman na may 5 element stone ako? Han 3,001 leng. Ang 5 elementong bato ng Diyos ay nakuha mula sa 8 kaparangan na makalangit na aklat. Paano malalaman ni Ren Shanwon na mayroon siyang bagay na ito? To refine fire with blood is to conquer the 5 elements. Kung sasabihin mong tanga ka, hindi mo pa rin inaamin. Ang Ginseng Baby ay hindi direktang sumagot sa tanong ni Aaron, pumuti ang mata sa Aaron upang maging walang katapusang paghamak. Maglaro pa kaya ng ganito ang 5 element stone. Ang 5 elementong bato ay ang pagbabaligtad ng 5 elemento. Alam mo ba kung ano ang isang salita? Bo Tim Tinmat. Ito ay pinakamahusay para sa iyo. Panipi, huwag masyadong mag-isip. Aaron will 5 element stone urge out, hand blood and enerhiya na pinaghalo sa 5 elementong bato. Boom! Isang mabangis na apoy ang biglang sumabog mula sa 5 elementong bato. Sa ilalim ng pagkasira ng apoy, ang solidong malamig na bakal ay talagang nagsimulang matuno tulad ng isang kandila na sumasalubong sa apoy. Nakita ng nalulungkot na si Fumang ang sitwasyong ito, at ang kanyang nagulat na mga mata ay nakadilat sa ilalim ng kanyang mabuhok na buhok. Malinaw, ito ay lampas sa saklaw ng kaalaman ni Fumang. Bang! Isang malutong na tunog, isang hola na bakal na bar mahirap galugarin ang mabigat na init, sa wakas ay natunaw na bukas, nahulog. At ito rin ang nagpasaya kay Fumang. Para sa kanya, ang kulungan ng Tianlong ay maaaring ang lugar kung saan siya namatay sa buong buhay niya, ngunit ngayon, nakita niya ang posibilidad na lumabas. Sa inaasahan ni Fumang, isa-isang ibinaba ang mga bakal ng hola. Ilang sandali pa, ang swerte ni Fumang Meng ay nagpalipad sa kanya mula sa ilalim ng piitan at tumalon palabas ng hola. Siya ay nakakulong sa madilim na kulungan ng daan-daang kilometro. Hindi man siya tuluyang nakalabas ngayon, at least naramdaman niyang mas sariwa ang hangin nang makalabas siya sa bangin. Pagkatapos ng isang pause, masayang sinabi ni Fumang kay Aaron, "Tara na." Hindi man lang pinansin ni Aaron ang dahilan. Wala siyang sapat na gitnang daliri, ngunit nabali niya ang kanyang hintuturo at nagpatuloy sa paso. Kulang na lang ang hintuturo niya at nagpatuloy sa pagsunog ng singsing na daliri niya na nagpabaliw sa kanya saglit. Dahil dito ay labis na naguluhan si Fumang, Aaron ay. "Lumabas na ako, tayo na." "Shit, paluwagin mo rin ito." At ang pirasong ito ay maluwag na. Nagbingi-bingihan din si Ren Shanwo sa mga sinabi ni Fumang at buong pusong itinuro ang Aaron. Nagulat ito kay Fumang. Bagamat matigas ang material ng Tianlong, mahirap lang. May array ba na makakabaliw sa kanila, kayong dalawa? Ano are you doing? Dalawang tao ang hindi nagsalita, mainit pa rin ang abala. Talagang natarante si Fumang, ngunit nang maalis ang lahat ng mga kulungan sa tuktok ng kulungan ng langit, natigilan siya nang makita niyang inilagay ni Aaron ang mga natanggal na kulungan sa kanyang space ring one by one. You won't steal. Yes, you're right, we're stealing. We call na, Han can't lock, at tama lang nabawiin ang isang kalasag. Matapos matuno ang bagay na iyon, maaari mong pinuhin ang isang baril. Meron yan. Tinitigan ni Fumang ang mas malaking Ren Shanwo na umuto na parang multo, at inutusan ang Aaron na kunin ang lahat ng slag ng hola sa tuktok ng Tianlong papunta sa space ring. Kahit saglit, nag-alinlangan siya kung dumating ba sila para iligtas ang kanilang mga sarili o para iligtas ang kanilang mga sarili habang nangingisda ng mga materyales. Nang halos walang laman ang karamihan sa mga kulungan, huminto ang Aaron at Ginseng Baby. "Seryoso, kung hindi ako natatakot sa anemia, natunaw ko ang lahat ng ito."
Errands walang katapusang tao. Kung kukunin mo ang mga bagay na ito, kung ito ay upang makabuo ng mga armas o baluti sa hinaharap, ang mga ito ay simpleng mga hilaw na materyales lamang. Ito ay hindi masyadong maraming para sa pamilya upang maningil ng ilang interes sa kanilang sarili sa lahat ng oras. Nang makitang nasiyahan si Aaron, sinabi ni Fumang, ano ang susunod nating gagawin? Sumunod kay Fu Tian at magpatayan. Anyway, matagal na akong nakatingin kay Fu Tian, ang asong iyon. Umiling si Han Sanchen. Bagamat natalo si Fujia, ang pagkakaroon ng mga gusali at pavilion ay nagpapalakas pa rin sa kanila. Sa araw, ang mga taong iyon ay naglakas loob na magulo sa Fufo dahil mayroon silang dalawang pamilya sa likod nila, at hindi sila nang ahas na lumaban. Nang makita si Aaron na umiiling, nadismaya si Fumang at umiling at sinabing, kung hindi mo papatayin ang magnanakaw ng aso, mahirap tanggalin ang aking galit. Madaling pumatay ng tao, pero ano? Hindi ba't mas mabuting hayaan siyang mabuhay para ipahiya mo at maging katulad mo ang lasa? Panatilihin ang iyong lakas, papasayahin kita mamaya. Tumawa si Han Sanchen, tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, naging hangin kasama si Fumang, at mabilis na nawala sa bilangguan ni Fu. Sa pangunahing bulwagan ng pamilyang Fu, na pinamumunuan ni Fu Tian, isang grupo ng mga tao ang sabik na lumingon sa parehong lugar, at maraming mga senior executive ang kinakabahang nanginginig ang kanilang mga kamay, tinitingnan ang koridor paminsan-minsan, na parang may inaasahan sila. Itong si Fu Mei, matagal nang pumasok, bakit hindi pa lumalabas? Oo, sabik na sabik ako. Ngayon lahat ng pag-asa natin ay nasa kanya. Kung magtatagumpay siya, mabubuo natin muli ang ating kaluwalhatian sa pamamagitan ng pag-asa sa lalaking nakamaskara upang suportahan ang ating pamilya. Hindi napigilan ng ilang senior executives na itatak ang kanilang mga paa. Para sa kanila, kung magtagumpay si Fu Mei ngayong gabi ay nangangahulugan kung magtagumpay si Fujia. Pero mahigit isang oras na, hindi ko pa nakikitang lumabas si Fu Mei. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Kakasabi lang namin kanina, okay lang na lumabas si Fu Mei. Oo, hindi tayo makakaasa kay Fu Yao. Tama dapat ang umasa kay Fu Mei. Mga kabataan, normal lang na magpalipas ng oras. Akala mo parang ikaw na lahat. Ilang minuto, panipi, sa paligid nila, may ilang babae, ngumiti ng may kumpiyansa, ngunit kutsain din sila, na nagpapahiya sa kanila. Si Fu Tian ay mukhang madilim at hindi nagsasalita sa lahat ng oras. Bagamat mukhang kalmado siya, halatang siya ang pinakakinakabahan sa field. Dahil ang kinabukasan ni Fujia ay nakaugnay sa kanyang sariling kinabukasan. Lahat ng kaluwalhatian. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas si Fu Mei. Nang makita ng isang grupo ng mga tao ang ekspresyon ni Fu Mei, hindi nila napigil ang lumubog. Nagmamadaling pumunta si Fu Tian sa tabi ni Fu Mei. Fu Mei, paano na? Hindi talaga alam ni Fu Mei ang isasagot. Siya ay pumunta sa lahat ng mga bituin at malaking kumpiyansa, ngunit siya ay pinalayas ng silid. Nang makita ang ugali ni Fu Mei, napaatras si Fu Tian sa kawalan ng ulirat, at biglang tumawa ng mapait, tapos na, tapos na, tapos na. Naunawaan din ng isang grupo ng mga senior executive ang nangyari, isa-isa, at higit pa, sila ay diretso sa lupa, umiiyak. At halos sa oras na ito, nagmamadaling dumating ang katulong, patriarch, malaki. Bad thing, someone, may pumasok sa building pavilion. Ano? Nang marinig ang balita, nagulat si Fu Tian. Pagkatapos, nagmamadali siyang sumama sa isang grupo ng mga tao. Ang mga gusali at pavilion ay hindi lamang ang huling card sa lakas ng pagtulong sa pamilya, kundi nagbabantay din sa pundasyon ng pagtulong sa pamilya. Kung may mangyari doon, ano ang problema? Sa kasalukuyan, anuman ang 37-21, mabilis na ikanaway ni Fu Tian ang kanyang kamay at pinangunahan ang isang malaking grupo ng mga tao na sumugod patungo sa pavilion. Pagdating ko sa pavilion, lahat ng mga disipulo sa labas ng bulwagan ay natamba, at maliwanag ang mga ilaw sa gusali. Nang dumating ang mga miyembro ng pamilya sa gusali, lahat ng matatanda ay nasugatan at nakahandusay sa lupa. Kahit na ang pinakamatibay na kurtina ng pamilya ay bahagyang dumudugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay namumutla. Laking gulat ni Fu Tian.
Bagamat natalo si Fujiya sa martial arts contest, ang mga gusali at pavilion ang pundasyon ng Fujiya. Dahil mismo sa mga eksperto ng mga gusali at pavilion na ngayon, ang mga tagasunod lamang ng Yongshengsi area ang nang-ahas na manggulo kay Fujiya, dahil ang mga may background lamang ang hindi nang-ahas na lumaban. At iyong mga maliliit at katamtamang laki ng mga pamilya, sino ang nangangahas na maglaro ng ganitong uri ng laro? Ngunit ngayon, nasira na rin ang mga gusali at pavilion, na isang malaking krisis para sa Fuchan. Tiningnan ni Fumo ang lahat, hindi ko alam, 2 taong nakamaskara, hindi nila maiwasang magsalita tungkol dito ng direkta. May nawala ka ba? Tulong sa araw na kagiyat na paraan, dahil hindi pumatay ng tao, ipaliwanag ang kabilang partido ay para sa pera at dumating. No, hold the curtain and bite your teeth. Naguguluhan si Futian doon. Ano ang ibig sabihin nito? May pumasok dito, pero hindi siya pumatay ng tao o kumikita. Ano ang plano niya? Sa pagkakataong ito, biglang dumating si Fumo, sa tainga ni Futian at sinabi sa mahinang boses, na wala ko ang walang salita na makalangit na aklat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.